umpisa na kagad natin dito, kay Manong Bongbong. Pinagkaguluhan no kanina eh. Eto na mga kababayan, pasok! So eto na nga, nakijoin po si Manong kanina. Kami nandoon kanina, no? Nakijoin po kami, pag nabuntis ako, Nino, kininam. Kininamat! Ulitin ko lang, pwede ba? Huwag nyo nang gayahin to, last ko na to. Kasi sa susunod, tatanggi talaga ako. Ha? Kunin nyo ako, ninong, ng mga anak nyo. Ha? Pwede ba? Pero kung magkakasing edad lang tayo, huwag nyo na akong kuning ninong. Ninong ng anak, oo. Ngayon, sasabihin nyo lang, sige, Mike Cervera, hindi ka namin kukuning ninong. Magpakimkim ka na lang. Pwede naman ako dun eh. Di ba? Magkano ba gusto mong pakimkim? Huwag mo lang akong kuning ninong. Sabi naman, hindi naman yun eh. Wala, kahit wala kang pakimkim, eka, basta magiging ninong ka namin. Pag ako pinagsalitan nito, mga kababayan ko, nako! Yari sa akin to eh. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Eto na ha. Mga kababayan, nako! Sabi ni Liz Banks, Boss Mike, magpalahi, pwede. Yan. Kahit wala nang paalamanan kay Jen Angeles, pwede yan. Huwag na tayo mag-topic, magkwento na lang tayo. Di ba? Eto na ngayon, mga kababayan ko. Kanina nga po, so nakita nyo, no? Yung pong pinirmahan ho yung chaleco. Yung pong chaleco na ho yun, 1968 pa ho yun. Diyan po sa event na yun nangyari. Ano po? Para maraming camera, maraming saksi. Baka sabihin kasi nila, AI, peke, gawa-gawa lang. Pero yan po, mga kababayan, ultimo po yung pentel pen na ginamit ni Pangulo, isasama ko sa frame. Lalagay ko dun, mga kababayan. Sisiksik ko sa loob. So magastos, magastos yun. Kapag siniksik ko pati yung frame. Tapos didikitan ko po ng mga picture kung paano po pinirmahan ni Pangulong Bongbong yun. Ngayon, sino may gusto? Sino may gusto noong pinapirmang kong chaleco na matanda pa sa inyo? Ipapa-frame ko yan, mga kababayan. Kita nyo ha. May picture ni Pangulo, may picture ko. May picture pa ni Bini kasama saksi. Kasi habang pumipirma si Bini, si Pangulong Bongbong, nakaganyan si Bini, saksi. Diba? So ngayon, mga kababayan, may picture ko. May picture ni Manong Bongbong. So paano yun? Diba? Iba yun. 1:1 lang yun. Nag-iisa lang yun sa mundo. Wala nang katulad, wala nang kasama, walang kakambal, walang kaparehas. Nag-iisa lang. Tama, mali? Kaya ang dapat lang na mga laga nun ay yung pong katulad ko na loyalista. Hindi po yung mga panggap lang. Yung papanggap na ipaglalaban ko at guguluhin ko at haharangin ko. Ako ang magiging tagapagtanggol ng mga Marcos, eka. Yung mga ganun, ayoko nung mga salita-salita na ganun. Dahil ang totoong loyalista, ginagamit ang isip kasama ang puso. Tandaan niyo yan. Ang loyalista, kasama ang isip,
Oo, ginagamit ang isip kasama ang puso. Pero kung yung daldal ka lang ng daldal, muntanga ka lang. Oh, 'di ba? Oh, yung kakadaldal lang ba? 'Di ba maraming ganung mga loyalista daw sila? Pero daldal lang ng daldal, hindi naman inuunawa at iniintindi kung ano yung sinasabi niya. Tama, mali? Ha? Tama? Kaya, kung meron man pong magmamana at pagbibigyan ko, ipapaayos ko yun, ipapaprain ko, ha? Eh mga kababayan ko, ay yung karapat dapat, hindi po yung mga panggap. Yun. Ayos. Mga kababayan ha, ayos ha. Oh, eto na mga kababayan ko. Sabi dito ni Jano, sabi, Boss Mike, may breaking news po. Na-trace up na ang document sa LTO, ang sasakyan na nasa video ni Shaldico gamit ang sticker sa front ng sasakyan ay may mag-iiyakang di. Grabe naman kayo. Oo. Ano ba yung ano na yan? Ano yung na-trace up na yan, ha? Sasakyang may mag-iiyak. Naku, Diyos ko naman, pinapakaba mo naman eh. So, ito na. Ang kaguluhan po kanina, mga kababayan, ha? Ito na. Release lang. Grabe, no? Game na game, mga kababayan. Game na game si Manong Bongbong, ano? Kita nyo naman, no? Ito pong isa, si Bini kasama. Game na game po, kita nyo, no? Kaliwat ka ng mga pagtatrabaho. Pero nakikita nyo naman, ano? Nandiyan pa rin kasama ng mga bata, ni Pangulong Bongbong Marcos, talaga naman, ano? Nakisali, nakigulo, nakipagrambola, nalaka, halos mahubaran na ho eh. Ano? Grabe, ho. Si Bini, di mo alam kung sinasadya niya na na parang pinapahirapan niya si President no? Tignan niyo parang sige, mahirapan ka dyan, bala ka. Di ba, no? Ang cute no? Pero parang sinasadya niya, pero cute ang ganyan no? Parang nagkukulitan silang dalawa. Eto na. Wait lang Meron pa dito wait lang Dito matutuwa kayo, mga kababayan. Saan? Dine na siya yun. Dito. Eto na nga. Naka, Diyos ko! Marami na namang mag-iiyakan, Grabe. Ito na, Boss Mike. Tuloy natin. Mr. President, pakita mo! Kayang-kaya mo pa! Grabe. Wala na. Wala na. Naubos na. Grabe. Ay, nako. Ewan ko ba, mag-iiyakan na naman daw mga DDS dito. Ewan ko. Bahala sila. Eto, mga kababayan po. Eto pa, papanoorin nyo po ito, Panoorin nyo, Ito na, Tingnan nyo, panoorin nyo, Grabe, mga kababayan, halos mahubaran si Pangulo. Kanina,
halos mahubaran si Pangulo dahil po dito. Oh, ayan oh, mga kababayan ko. Oh, ayan oh. Yan oh. Kita nyo, mga kababayan, ayan, nako, pinagkaguluhan na. Nalintikan na oh. Oh. Nako. Oh. Kawawa naman oh. Allah, Allah Allah ka. Uy! Naku, kawawa naman siya po. Allah. Ayan na. Naburlisan ng mga kababayan, dinamba-damba na ng mga bata. Tingnan mo tong isang bata, ngumiti pa habang nakaharap sa camera. Ganyan no. Ganyan no, mga kababayan yun nangyari. Naku, ganyan no. Dinumog at game na game si Manong Bongbong natin. Siya pakikipaglaro sa mga kabataan. Tindi no. Ang tindi. Oh, sasaya ng mga bata eh. Oh, tingnan nyo. Oh. Game na game oh. Oh. Yan oh. Hala ka. Ano? Ayun, tuwan-tuwa eh. Oh. Tuwan-tuwa yung mga bata oh. Hala ka. Diba? So ngayon, eto ang tanong. Ito tanong na sa akin kanina eh. Sana masagot nyo rin ano. Tanong sa akin, sabi nga ni Digong, no? Sabi ni, sino ba nagtanong sa akin, vlogger, no? Tinanong ako ni Chris Ulo. Oo, kanina. Nandoon kasi naka-live siya. Sabi niya, si Digong, sabi niya noon, ang Malacanang ay para sa mga Pilipino. Hindi. Akin ito. Itong Malacanang ay para sa mga Pilipino. Sabi, di ba? Ang tanong nga, ganito, bakit walang mga ganitong pagkakataon na imbitahin ng sambayanan, mga kabataan, mga bata, diyan po sa mga event na ganyan sa Malacanang? Never po nangyari. Tama, mali, mga kababayan, ha? Tama, mali. Sabi niya eh, JC, budol eh, no? Sabi ni Digong, mga kababayan, ang Malacanang ay pag-aari ng mga Pilipino. Pero mga kababayan, bakit ang tanong? Bakit walang event sa Malacanang na nag-imbita ng maraming kabataan? At ito po, hindi lang po ngayon yan. Maraming mga nangyayari na hong ganyang event. At ito, sabi ko nga, ang sagot ko sa tanong nung si Chris Ulo, sabi ko, paano na mangyayaring may ganyan? Totoo naman, may nangyari, kaya lang, ang nagiging masaya, hindi mga bata, hindi mga Pilipino, kundi sila lang. Tama? Siguro napanood nyo yung kanina. Ano sabi ko? Meron namang imbitasyon na. Pero sa mga chika-bebe lang. Yung bang mga pupupuin lang nila nung panahon ni Digong? Di ba sabi yan ni Nino Barsaga? Mga babae lang daw yung mga pinapapasok doon. Tapos anong ginagawa? Pinupupo. Binibengbang nila, sa Malacanang. Kaya mga kababayan, malamang maraming tiyanak dyan eh. Kaya wag na kayong magtaka. Kung dati kapre, tikbalang, at mga duwende lang yun nandyan. Ngayon mga kababayan, tiyanak meron na yan. Bakit? Ay, sorry my son, you are born without mother. Di ba? Mga kababayan ko? So, ngayon, yun ang nangyari. Di ba? Puro mga, mga, ikaw talaga, Heidi Pantino ha. Mga babae lang ang ini-invite nila sa Malacanang. Kaya siguro naisip, nung isang gasolito,
gumawa ng Made in Malacanang. Yun! Diyos ko, yun naman pala yun! Grabe! Grabe, no? Matindi, no? So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Kukumpara nyo naman dyan, mga kababayan, no? Dali, ha? Eto pa. Dagdag pa natin to, Boss Mike. Oo. Oh, bawal mainggit, ha? Eto na, mga kababayan. Oh. Oh, eto na. Oh, yan ang mga kababayan, oh. Nako! Wait, Boss Mike. Tuwan-tuwa ka dyan, ha? Hayop ka, naiinggit sila. Eto na, mga kababayan ko, oh. Tignan nyo, ha? Para, meron tayong resibo.